Sa dinami-dami po ng mga preachers, nangangaral, nagpapahayag ng salita ng Diyos, ang inoobserbahan ko po, isa lang nababanggit ba nila yung finished work of Jesus? Ayun lang po. Minsan dito sa bus, kung hindi ako nagkakamali, papunta kami ng Baclaran during that time. Okay, so may nangaral. Sumakay kami ng Mega Mall, puntang Baclaran. Then may umakyat, nangangaral siya. Ang pinapahayag niya, yung malilikom daw na pera, pagpapatayo sila tawag dito, yung kung saan sila pwede mag-gather, ganun. At saka sinasabi niya, magsisi sa kasalanan, ganun. At kung hindi, pupunta ka ng impyerno, puro ganon. Tapos tawag dito, magbubuklat siya ng aklat ng Bible. Puro Old Testament yung verses. Then pagkatapos niya nag-preach, mananalangin siya. And then nandun pala sa likod na ng bus, may tatayo na kasama niya. Nangungulekta po ng pera, ng sobre. May sobre po sila. Then kung di po ako nagkakamali, bumaba po sila nung malapit na kami sa Baclaran. Nating sa Pasay na po sila bumaba. Para pupunta naman sila pabalik doon sa Quezon City. Siguro, paparan naman ng mga bus. Alam po ba ninyo, yung mga ganyan ay talagang nakakalungkot kasi karamihan ng tao, kapag nakita po yung mga ganyan, alam niyo sabi sa akin, ay mga born na ganyan, kapareho mo. Ay sabi ko, hindi ako gumaganyan, hindi kami umaakit sa mga bus nangongolekta ng mga pera. No, hindi. Isa lang ang hangarin namin. When we preach Jesus finished work. Na inako na lahat ni Jesus, lahat ng blessings nasa atin na. At saka hindi mo pwedeng ipagpalimos ang Diyos. Sapagkat si Jesus mayaman. Siya ang nagbibigay sa atin. Hindi mo siya ipangangalandakan na tapos sa mga streets, lalo dito sa Quiapo, sa Baclaran, may mga kumakanta-kanta pa, nakikita po ninyo yan, di po ba? Araw-araw na buhay dito sa Maynila, may mga umaawit, may mga may basket, humihingi ng pera. Come on, it's not about that. It's all about Jesus Christ. Kaya sabi ko po sa inyo, kung hindi mo alam ang finished work of Jesus, tapos nangangaral ka, wag ka na lang mangaral. Dahil, you know what? Kawawa yung mga makikinig sa'yo. Nandun na ako, ganado ka. You always go outside, go elsewhere. Nag-iiba't ibang lugar pa eh. Oo, yung mga nangingiba't ibang bayan para diyan. But you know what? If it's not the finished work of Christ, just don't do it. Dahil ang kaligtasan po nakabase lang po sa ginawa ni Kristo. Wala tayong pwedeng idagdag para, you know what? Tayo ay maligtas sa mga sarili-sarili natin. I once was with friends of mine na pumunta kami ng Singapore, na imbitahan kami sa isang ng isang congregation doon na mag-attend ng kanilang yearly na pagtitipon, no? So pumunta kami, maganda naman po. No naming names na lang po tayo. So while there, syempre, mabait po sila. Mabait po yung mga Singaporeans na ito. But, when they ask this person na umakyat po sa stage, ito po ay very popular preacher. Isa po siyang taga South America, kung di po ako nagkakamali. No naming names po tayo. Hindi ka mable-bless sa mga sasabihin niya kasi it's all about your own effort to please God, to please Jesus. Not knowing na si Jesus na nga po yung gumawa ng lahat para tayo makapunta sa kaharian ng langit. Ang kanya pong preaching was yung kanyang anak daw na pasaway, kasi muntik nang namatay kasi hindi raw naglilingkod. Tapos tinawag niya yung anak niya to testify dun sa ganun nga nangyari raw sa kanya. I mean, oh Lord, sabi ko, I would like to thank you dahil unang-una alam ko ang grace mo, sabi ko. If not, matatakot ka talaga eh. Talagang maglalagay sila ng fear sa puso mo. They will, inject fear sa puso mo, maging sa isip mo.
O, tapos ang kanilang motivation, kailangan sumama ka sa kanila, doon sa kanilang grupo na ganito ganyan. So, hindi na po yan yung pinakahangarin ng Bible. Especially ni Pablo na Apostle of Grace na ipahayag lang si Kristo at sapat na. Only Jesus. For them, it's all about themselves trying to reach God. Okay? So, doon po sa pulong na yon na pinuntahan namin doon sa congregation na yon, kami po ay hindi po na-bless. Pero thankful po kami, na-invite kami, na ganito ganyan. So okay lang din yon. Okay lang po yon. Kumbaga, siyempre, gusto mong makakilala ng ibang mga tao, di ba? Makipagkaibigan, which is nice. Pero ito pong sasabihin ko po sa inyo, as we grow daily sa ating Christian living at Christian walk, I hope ang ating pong ma-realize kung ano yung ginawa ni Jesus sa atin. Tingnan po ninyo ha, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Kasama po doon yon. Yung sinasabi ko pong congregation kanina, hindi nila pinangaral na pati karamdaman pinagaling. At in fact, nangangaral ito, taga South America po siya, nangangaral siya nawawala raw ang salvation. Nawawala raw ang kaligtasan. Pag hindi ka magta-tights, pag hindi ka wow, what's that? Diba? So, bantayan po natin mabuti. Ano yung pinapakinggan natin? Ano yung pinapakain natin sa mga isipan natin? Ito ba yung katotohanan ng Biblia na sinasabi na it is finished once for all time? Tinapos na ni Kristo lahat? Or ito ba is something na may halong gawa na kung saan pwede mong tulungan ng Diyos? Yan. Hindi nila sinasabi ito pero parang ganun eh. They are helping God para maligtas sila. It's not about that. It's so sad na marami pong Kristiyano ang hindi alam yan dahil doon po sa congregation na yan, may nakita po ako doon na parang nagsusuot sila ng damit ng Hudyo. Na parang sabi, kailangan daw, bilang Kristiyano, alam mo raw yung mga gawain ng mga Hudyo. Kasi parang pogi points yun para maligtas ka. Oh my Lord, ako, hindi ko na kailangan malaman ng mga yan. Kasi ginawa mo na lahat, Lord, para sa amin. We are Gentiles. We are not Jews. Again, ulitin ko, 3 uri ng mga tao sa mundo. Mga Hudyo, mga pinili po sila ng Diyos, wala pong question. Then we have the Gentiles. Yun yung mga Gentiles, yun yung mga Hentil. Ito po yung mga hindi Hudyo. They're not Jews, tayo po yun. At syempre, ito maganda. Pangatlong grupo, Kristiyano. Christians. Sino ba yung mga Christians na ito? Ito po yung mga nanampalataya kay Jesus, whether Jew or Gentile. So, pasok ka na ba sa third group na Christian? Kasi kung hindi pa, nais kong manalangin para sabayan mo at nang sa ganun magkaroon ka ng kaligtasan right away. Ibig sabihin, agad-agad, ayun na yung salvation mo. Pagkakaloob sa iyo. Manalangin tayo. Father God in heaven, I know walang mabuti sa akin. Alam ko makasalanan akong pinanganak. But right now, alam ko na si Jesus lang po ang kaligtasan para maligtas kami sa kasalanan. Naniniwala po ako, Father God, na si Jesus ay namatay para sa aking mga kasalanan para bayaran niya ito. Naniniwala po ako na pinagaling din niya ang aming mga karamdaman. Naniniwala po ako na si Jesus lang ang tanging luna sa aking buhay para ako'y makapagpatuloy sa isang buhay na ganap at kasaya-saya. Lord Jesus, take over my life. I'm now very happy that you are now my Lord and Savior. Be the pilot and the driver of my life from now on. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Dahil banal na Espiritu, alam ko sinelyuhan mo na po kami ng seal of ownership from this moment on hanggang sa dumating ang time na ma-meet po namin si Jesus face to face sa araw ng rapture. Yes, Lord. Amin pong claim, hindi na po kami daranas ng physical death. Kami po ay mararapture na anytime because Jesus will get His bride. Jesus will get His church. Lord Jesus, you are now my Lord and Savior. Thank you, Jesus. Amen. If you pray that simple prayer, believe you got born again, you got saved. Yes, born again ka na. So, nasa iyo ng Zoe life. No? Yung buhay na yan, hindi mo makikita sa kahit saan dito sa mundo.
Walang makakapag-offer niyan sa'yo, kundi ang Panginoong Hesukristo lang, na yan ay base sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo at hindi base dun sa pwede mong gawin para sa Kanya. Wala kang pwedeng gawin para ma-please siya sa'yo at wala ka rin pwedeng gawin para siya ay magbigay sa'yo ng maraming blessings. Dahil perfectly nang tanggapin mo siya o nung maniwala ka sa Kanya as Lord and Savior, ibig sabihin, blessed ka forever at saved ka na forever. Thank you. At kung hindi pa kayo subscriber dito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this wonderful video about our salvation, the Lord Jesus Himself. Thank you, and Jesus truly loves us all.